Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Alauna pa lang na madaling araw ay nag-asikaso na kagad ang tatlong binata dahil may plano sila ngayong bago magmahal na araw. Nakasanayan na talaga ng matalik na magkaibigang sina Chi at Isko na mag-travel sa kung saang lugar sa Pilipinas. Ang mga hilig nilang gawin ay ang pagka-camping, swimming, pag-akyat sa bundok at kung ano-ano pang adventure na pwedeng magawa. Dahil sa mga hilig nila ay naimpluwensyahan na rin ng dalawa ang pinsan ni Chi na si Dero. Kaya kung dati ay dalawa lang silang nagta-travel, ngayon ay tatlo na. At dahil sa mga ganon nilang gawain ay tila nawalan na rin sila ng oras sa love life. Si Chi na siyang pinakamatipuno at gwapo sa tatlo ay trabaho at bahay na lang ang pinagkakaabalahan kung wala silang gala. Si Isko naman, na siyang tsinito at pinakamalabong mata, ay abala rin sa itinatayo nitong maliit na negosyo at tanging pag-travel lang din ng pahinga. Habang si Dero na siyang pinakabata, chubby at makulit ay nag-focus din sa karir nito. Kaya naman hanggang ngayon tuloy ay pare-pareho pa rin silang tatlo na mga single at ready to mingle. Bago pumasok sa expressway, ay pansamantalang nakipagpalitan si Chi sa kanyang pinsan. Si Dero naman ang nag-drive para makaidlip din siya kahit napapano. Habang abala sa pagmamaneho ang chubby na si Dero, ay sinamantala naman ni Chi at Isko na matulog. Para pagdating sa lugar na pupuntahan nila ay may lakas ang dalawa. Sa haba ng biyahe, habang natutulog ay dinalo ng weirdong panaginip ang matipunong binata. Napamulagad siya ng mata nang marinig ang boses ng kanyang pinsan na biglang sumigaw. Kasunod ng paghinto ng sasakyan ay napatingin siya sa harapan dahil merong nilalang na nakatayo roon. "Gas, sino yung nasa gitna ng daan?" "Hindi ko din alam kung sino eh. Tingnan mo kaya, Kas." "Ha? Teka, nasan pa na si Isko?" "Nauna na siyang lumabas, you know." Pagkaturo ng binatang chubby sa kaibigan nila, ay lumabas nga rin kaagad si Chi para sundan yon. Patakbo siyang lumapit sa matalik na kaibigan na kaharap na ang misteryosong nilalang na humarang sa dinaraanan nila. "Tol, Isko, sino yung kausap mo?" Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay naaninig na niya ang nasa harap ng matalik na kaibigan. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa nakakasilaw na ningning ng magandang dalaga. Hindi niya makita ang mukha nun dahil sa nakasisilaw na liwanag, pero nakasisiguro siyang maganda ang babae. Sa suot na puting damit ng dalaga ay tila ba galing yon sa ibang mundo. Kaya kaagad namang si Chi. Hindi siya kaagad nakaimik. Pinagmasdan niya lang yon habang kausap si Isko. Pero nagtaka na siya dahil hindi na gumagalaw at nagsasalita ang matalik niyang kaibigan. "Tol, okay ka lang?" Lumapit pa siya at nang kakalabitin na ang tsinitong binata, ay bigla na lang yun natumba. Kasabay ng paghandusay ng kanyang kaibigan sa sahig ay ang pagdanak din ng dugo. Nang mapatingin siya sa puting damit ay naging kulay dugo na rin ang kulay nito. At nang ibaling niya ang mga mata sa mukha ng magandang babae ay ganun na lang ang pagkagimbal niya. Nawala na rin kasi ang kislap at ningning sa mukha nun. Ang kaninang inakala niyang magandang babae ay biglang nawala. Naging isa yung nakakatakot na halimaw. Parang katulad ng mukha ng isang paniki pero mas mahaba ang tenga at mas matutulis ang ngipin. "Halimaw ka! Anong ginawa mo sa kaibigan ko?" "Hindi ako halimaw. Isa akong bangkilan. At meron akong pangalan matipunong lalaki na aking napili." Matapos marinig ang malademonyong tono ng boses ng halimaw ay binalak na tumakbo ni Chi. Pero ganun na lang ang gulat niya dahil hindi na niya maikilos ang buo niyang katawan.
Anong nangyayari sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makakilos? Anong ginawa ko? Wala pa akong ginagawa sa iyo, aking napili. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Dero! Tulungan mo ako! Paglingon niya sa kinaroroonan ng binatang Chubby, ay laslas na rin ang lieg noon at wala ng buhay. Habang dilat ang mga matang tila nakatingin sa kanya, mas lalong naging bala matipon ng binata kaya mas pinilit niyang makakawala. Subalit kahit anong gawin niyang pagpupumiglas, ay wala siyang kakayanang makakalas sa kung anong ginagawa sa kanya ng nasabing bangkilan. Nang magsimulang humakbang ang halimaw palapit sa kanya, ay doon na nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Nangilabot siya ng gusto at nakaramdam ng matinding pagkamanhid hanggang sa magabol na siya ng hininga. Pakiusap! Huwag mo ako sasaktan! Huwag mo ako papatayin! Huwag ka mag-alala dahil ikaw ang napili ko. Hindi kita sasaktan pero kailangan mong gawin ang nais ko. Punlaan mo ako para lumaganap ang ating lahi. Humimas-himas ang halimaw sa tiyan nito habang inihimas din ang palibot ng mukha ni Chi. Umiwas-iwas naman ang matipunong binata pero wala naman siyang nagawa hanggang sa punitin na ng nasabing bangkila ng kanyang damit. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan! Tulong! Tulong! Pagkasigaw niyang yon, mula sa hindi kalayuan ay isang nakabibinging tunog ng kampana ang biglang umalingaw-ngaw. Napatras ang bangkilan habang nakahawak sa magkabilang tenga. Halata na nahihirapan to dahil sa naririnig hanggang sa umangil na yon ng umangil. Hindi na napansin ni Chi ang mga sumunod na nangyari. Habang sumisigaw sa sakit ang bangkilan ay isang tinig ng matandang babae ang kanyang pang narinig. Tila yun din ang may gawa ng ingay ng kampana. Hindi kita pinahihintulutan na makipagniig sa panaginip ng inosenteng lalaking ito. Lumayas ka, mapagsamantalang bangkilan! Lumayas ka! Walang hiya ka! Hindi ba tayo tapos? Hindi ba tayo tapos? Umalingaw-ngaw ang nakabibinging tono ng boses ng demonyitang bangkilan sa buong kadiliman ng paligid. At pagkatapos noon ay isang pag-uyog ang gumising kay Chi. Gulat siyang napabangon sa passenger seat ng kotse at kamuntikan pang masapak ang kung sino mang gumising sa kanya. Uy, ano ba? Sasapakin mo pa ako? Ginising na nga kita eh. Binabangungot ka kaya? Ha? Ako? Binabangungot? Oo, Gagi. Umuungol-ungol ka pa nga eh. Siguro, may kasex ka sa panaginip mo, no? Gago. Oo, guilty si Ogag. Ibig sabihin, totoo nga. Yan kasi, puro work, bahay, travel. Wala nang time sa pakikipagmingle sa mga girls. Kaya sa panaginip na lang nakikipagbembangan. Sira ulo. Nagsalita ang isa pang puro work, bahay, travel rin. Sus, at least ako, kahit papano may mga ka-fling-fling sa opisina. I have my own business kaya, alam mo na, kapag break time ng mga tauhan ko, rekta sa storage room, sa fire exit o sa banyo with my fubu. Jesus, teka, nasaan na ba tayo? Nandito na tayo sa parking area. Lumabas yung pinsan mo kasi kinausap yung magbabantay sa sasakyan natin. Ah, okay. Paglabas ng sasakyan ni Chi, nagtambay muna sila ng matalik na kaibigan at nag-usap tungkol sa buhay-buhay habang naghihintay kay Dero. Nawala na rin sa isip ng matipunong binata ang napanaginipan kanina dahil na-focus na sila sa ganda ng paligid. Kahit makailang beses nang nakakakita ng magagandang tanawin, ay parang bago ng bago pa rin kay Chi kapag nasa gitna siya ng mga kabundukan. Sadyang mapagmahal lang talaga siya sa kalikasan kaya kahit kung minsan ay nakakapagod, ay hindi siya tumitigil sa pagtatravel. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nagkaroon siya ng matalik na kaibigan at pinsan na kapareho niya rin ng trip sa buhay. Ilang saglit pa
ay dumating na nga ang binatang Chubby kasunod si Mang Kayong na siyang magbabantay sa nakapark nilang sasakyan. Matapos magkasundo, ay binitbit na nilang tatlo ang mga bag at nagpunta sa registration area. Dahil medyo maaga-aga at hindi pa ganun karami ang mga tao, ay sinamantala nila ang pagkakataon. Matapos makapagrehistro at magbayad para sa environmental fee, ay naglakad na nga ang tatlo papunta sa isang kainang malapit doon. Hindi pa rin kasi sila nag-aalmusal sapagkat maaga nga silang nagbiyahe at hindi nag-stop over. At dahil nagugutom na at pasikat pa lang naman ang araw, kaya naisipan na rin muna nilang kumain. Kailangan din naman nila para mayroong lakas mamaya. Sa totoo lang, ay matagal ng plano na magkakaibigan na akyatin ang bundok sa nasabing probinsya. Ang bundok na kung saan ay kilala rin sa bansag na Purgatory. Ayon kasi sa iilang tao na nanggaling na rito, maging ng mga lokal na taga rito ay puno ito ng misteryo, kababalaghan at katatakutan ang nasabing bundok. Kaya naman hindi mainam na umakyat dito kung mag-isa ka lamang. Ayun na nga guys, makakapag-almusal na rin tayo sa wakas. Grabe, gutom na talaga ako promise. Hindi ba yun yung kubong almusal na nakita ko sa social media? Oo man, takbuhin mo na kaya kasi parang masyado kang excited Wetots mo, Gasti, palibasa kasi nakakain kayo bago tayo nagbiyahe. Samantalang ako, kahit tapunan hindi ko nagawa. Diet kasi ako kagabi. Hindi din sana ako mag-almusal ngayon kaso naisip ko na aakyat tayo ng bundok kaya kailangan ko talaga ng tibay at lakas ng loob. Anong sinabi mo mag-aalmusal tayo? Magkakape lang tayo, uy. Ha? Mukha nyo. Bahala kayo dyan. Basta ako mag-aalmusal. Baka mangayayat ako kagad Nagtawanan lang ang mag-best friend habang pinagmamasdan ng reaksyon ng mukha ng binatang Chubby. Ganun. Bunot nyo ako Sige, madakay sa akin mamaya. Huwag kayo magpapabuhat sa akin kapag napagod kayo sa pagkakyat Hindi pa man natatapos ni Dero ang pagsasalita, ay nauna nang tumakbo si Chi at Isko papunta sa maliit na karinderya. Wala na ring nagawa ang malusog na lalaki kundi sumunod sa pagtakbo. Pagdating ng karinderya, ay kaagad silang umorder ng maaalmusal. Isang kanin po sa akin, tapos itlog at saka skinless longganisa. Pahingi na rin po ng sabaw kung meron kayo Ako naman, isang kanin lang din po ang sa akin, tapos itlog. Pahingi na rin po ng sabaw. Salamat ate. Ang sa akin po, 2 kalahating kanin tapos 2 itlog, skinless longganisa, ham at pahingi rin po ng sabaw. Thank you po sa inyo. Natawa na naman si Chi at Isko matapos marinig ang inorder ni Dero na umismid lang sa kanya. Nang mamigay na ang mga inorder nila, ay naghanap na kagad sila ng mauupuan. Bumalik lang si Chi para na rin umorder ng kape para sa kanilang tatlo. O guys, kape-kape rin muna tayo para gising na gising tayo mamaya. Medyo makulimlim pa naman ngayon. Ayos na rin yan, tol. Kaysa sobrang init. Buti nga nakisama pa naon huwag lang sanang umulan no? Kaya nga Salamat sa kape Kaz. Kailangan ko to kasi medyo kulang ako sa tulog kumpara sa inyo Tara, kain muna tayo. Maya na yung kwento-kwento na yun. Napangiti na naman ni Dero si Chi at Isko. At pagkatapos ay nagsimula na rin silang kumain. Higit kalahating oras din ang itinagal ng pag-aalmusal nila bago nagpasyang tatlo na lumarga. Subalit, nang aalis na sila, ay nilapitan sila ng isa sa mga lokal at opisyal ng lugar na yon para paalalahanan kung kakailanganin pa nila ng guide para sa pag-akyat ng bundok. Naku, maraming salamat po pero okay na po kami tatlo sa pag-akyat. Hindi naman na po kami baguhan Salamat po ulit. Matapos ang paliwanag ay nagpatuloy na nga sa paglalakbay ang magkaibigan. Pero naudlot sila dahil bigla na namang nag-alburuto ang tiyan ni Dero. Ayan kasi,
Katakawan, kumain kanina kaya nag-alburuto tuloy ka agad yung tiyan mo. Bilisan mo nang dumumi, demonyo. Ewan ko sa'yo, iskudero. Bilisan mo na. Dahil baka bumulwak pa yan dito at nakakaya. Parating pa naman yung magagandang babae. Nang sabihin niyo ni Isko, ay napalingon nga si Chi sa mga bagong paparating. Hindi naman na nagawang tumingin doon ng binatang chubby dahil tumakbo na yon papuntang banyo. Samantala, pinagmasdan nga na matipunong binata ang mga bagong dating hanggang sa may mapansin siyang magandang babae sa pinakadulo ng isang grupo. Balingkinitan yon, kutis porselana, mukhang diyosa na parang artistahin. Halata sa itsura ng magandang dilag na galing to sa mayamang pamilya. Sa sobrang pagkatitig ni Chi sa nasabing babae, ay hindi niya na namalayan ang mga pinagsasabi ni Isko. Tinapik na lang siya ng matalik na kaibigan na pagkuway nagpaalam din na magbabanyo. Siya na lang din ang naiwan doon na nananatili pa rin nakatingin sa grupo kasama ng mga magagandang babae. Tumambay pa nga ang mga yon sa isang kubo na malapit sa kinaroroonan niya kaya hindi naalis ang tingin niya sa dalaga. Nang lumingon sa kanya ang magandang babae ay ngumiti yon, kaya mas lalong natuwa ang puso ni Chi. Para siyang na-love at first sight, kaya pasimple niya ring nginitian ang dalaga. Hanggang sa maantala lang siya ng tapikin ng kung sino. Paglingon niya sa bandang kanan ay bahagya siyang napaatras pagkakita sa matandang babae. Medyo creepy kasi ang itsura ng matandang ginang na kuba at pingas ang kaliwang tenga. May hawak yung lumang bayong at tungkod at napatingin siya dahil punong-puno ang nasabing bayong ng mga tuyong dahon. Ano po yun, Lola? Tinawag mo akong Lola. Bakit? Apo ba kita, ha? Ay, grabe po naman kayo sa akin. Paggalang lang po yun, siyempre. Tawagin mo na lang akong Apo Abukay. Tandaan mo ang pangalan ko na yon. At wag na wag mong kalilimutan. Sige po, Apo Abukay. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Gusto ka lang sabihin sa iyo na mag-iingat ka sa pag-akyat mo at wag kang basta-basta maniniwala sa mga nakikita mo. Hindi lahat ng nasa paligid natin ay totoo. Marami ang mapanlinlang, lalo na ang alagad na kadiliman. Salamat po sa payo po ninyo. Walang anuman. Maiwan na kita, iho. Kung may pagkakataon, baka sakaling magkita pa tayo ng landas. Kapag hindi pa huli ang lahat. Ano po yun? Hindi na sumagot pa si Apo Abukay. Bagkus ay muli siyang tinapik-tapik nun sa kamay ng 2 beses bago maglakad papunta sa karinderyang kinainan nila. Napaismid na lang ang matipunong binata na muling bumaling sa magandang babae kanina, pero wala na yon. Nagtaka lang siya dahil ang mga kagrupo ng babae ay nandun pa rin sa nasabing kubo. Hindi na rin niya yun masyadong napagfokusan dahil bigla niyang naalala ang kasabihan patungkol sa pagtapik-tapik. Noong kasing nagpunta sila sa isang probinsya sa Kabisayaan, ay merong nagsabi sa kanila na kapag tinapik ng isang tao ay tapikin din nila pabalik para hindi sila mausog. Dahil doon ay hinanap niya kaagad si Apo Abukay sa karinderya, pero hindi na niya ito nahagila pa. Nagtaka siya ng gusto dahil wala naman ng ibang papasukan at lalabasan sa karinderya, kaya imposibleng mawala ang matandang babae na parang bula. Ha? Saan nagpunta yun? Hey, Tol! Bakit bumabalik ka dyan? Tara na! Naghihintay na rin doon si Dero sa kubo. Ha? Sige. Nakinom lang kasi ako saglit para hindi na mabawasan yung baon kong tubig. Tara na, Tol! Nangangamba man dahil hindi niya naibalik ang tapik kay Apo Abukay, ay naglakad na siya kasamang matalik na kaibigan at pinuntahan na nila si Dero sa kabilang kubo. Nagready na nga sila at mabilis nilang tinahak ang daan para mabilis din nilang marating ang campsite.
Plano kasi ng tatlo na mag-overnight para naman hindi sila gaanong nagmamadali sa pag-akyat. Mas may enjoy din kasi ang pag-i-stay sa bundok kung hindi masyadong nagmamadali. Para na rin hindi naghahabol sa oras. Ilang trail at maputik na daan din ang kanilang natahak dahil mahamog sa bundok ng umagang yon. Nung una ay marami-rami silang nakakasabay at nakakasalubong dahil nga sa may mga paakyat at pababa na rin ang bundok. Panay pa sila kulitan at tawanan nung una dahil medyo magaan pa ang trail na nadadaanan nila. Marami din talagang naakyat dito sa Purgatory, no? Kahit pa sinasabing nakakatakot dito at puno ng misteryo. Sa bagay, yung mga tao rin naman kasi, lalo na mga Pinoy, mahilig talaga sa kababalagan eh. Wow! What a word! Kababalaghan! Pero ang gara lang no? Talagang purgatorio ang ipinalayaw nila sa bundok na ito. Feeling ko nga kaya lang tinawag na ganun to kasi para maraming ma-attract na tao. Kasi di ba, ganun naman para mapag-usapan at sumisikat ang isang lugar, gagawan ng kwento. Nagbasa ako ng mga review sa social media about sa bundok na ito. Kumbaga, deserve naman daw na matawag ng purgatory tong bundok na to dahil once na makatungtong ka nga may eerie vibe na talaga. Oh, may nafe-feel ka bang something eerie, ha? Yun nga wala akong nararamdamang something na bigat o kakaiba katulad ng mga sinasabi ng ibang mga nakakakyat na. Siguro, dahil hindi naman open yung third eye ko o something. Usus! O baka hindi rin naman kasi totoo talaga. Parang pang-hype lang yung mga kwento-kwento, katulad ng sinabi ko kanina, para dayuhin lalo na yung mga mahihilig sa paranormal ek-ek na yan. Saka wala pa namang nabalitang namatay o nawala sa bundok na to according sa research ko Sa bagay, may punto ka ron. Pero malay din naman natin. Malay nga natin kaya walang record ng mga na-aksidente o napahamak dahil baka rin pinagtatakpan ng mga lokal dito. Siyempre nga naman, kapag nalaman ng mga tao na talagang mapanganib ang lugar na to baka kaunti o baka nga wala nang umakyat. Baka nga rin mapasarap ang bundok ng wala sa oras bakit di natin tanungin yung pinsan mong seryoso sa buhay? Hoy, tol, best friend, why so tahimik naman this boy, ha? Nagkibit balikat lang si Chi habang tila walang buhay na pinagmamasdan sina Isko at Dero. Nagkatinginan naman ang dalawa bago sabay na tumawa. Anong tingin na yan, tol? Mas try pa sa tingin ng taong wala nang gana sa buhay, Anong nangyari sa'yo? Maaga pa lang ubos na yung energy ng battery mo, ha? Ha? May iniisip lang ako. Natigil sila sa pag-uusap nang may makasalubong na ng mga kababaihan na galing na sa itaas at pababa na ng bundok. Unang nakipagbatian si Chi at tumugon naman ang mga dalagang nakasalubong nila. Paglagpas na mga yon ay nagtawanan na naman sila Isko at Dero. Uy, katawa-tawa pa kayo dyan. Mga kulokoy. Basta chicks talaga, ang bilis ng mga mata ng best friend kong pogi. Usay mo, Brad. Kaya sa'yo boto ko Gago. Huwag ka namang killjoy. Malay mo dito mo na mahanap ang forever mo, di ba? Kaya tama yung ginawa mo. Good job, man. Lakas mag-advise. Ang akala mo talaga meron siyang girlfriend Zero din naman. Grabe naman to sa akin. Kaibigan ba talaga kita, ha? Personalan ba labanan dito, ha? Napahalakak naman ng malakas si Dero dahil sa reaksyon ng mukha ni Isko. Sa lakas ng kanyang tawa, ay nagliparan pa nga ang iilang ibon sa paligid dahil naingayan yata. Tawa ka pa dyan talaga, ha? Deromonyo, wala ka rin namang girlfriend Edi it's a tie. Lol, ayos kayo magpinsan, ha? Pinagtutulungan nyo ako, ha? Pero okay lang. Mas pogi naman ako sa inyong dalawa Edi wow. Che, demonyo ka talaga. Napailing na lang si Chi habang patuloy sa pag-aasara ng dalawa niyang kasama. Ang totoo kasi niyan ay iniisip niya pa rin hanggang ngayon ang tungkol kay Apo Abukay.
Nahiwagaan pa rin kasi siya sa matandang babae na yon. Kaya patuloy na tumatakbo yon sa utak niya. At para makapag-focus sa pag-akyat, ay nakisali na rin siya sa asaran ni Isko at Dero. Masaya nilang tinahak ang daan kahit medyo pahirap na ng pahirap. Maraming bagay pa ang napag-usapan ng tatlo habang tinatahak ang daan papunta sa campsite. At pagsapit ng bandang 9:00 ng umaga ay huminto muna sila saglit dahil naihi sila ng sabay-sabay. Pwede na siguro dito, no? Oo, sa gilid-gilid na lang. Huwag ka lang sa bangin, Isko ha. Hulog ka dun. Sinong sinaulo po pwesto sa bangin? Ayaw ko pang mamatay, no? Loko ka talaga. Guys, huwag na kayo masyadong lumayo, ha? Irespeto natin yung rules nila sa bundok na to, please. Huwag niyong gawing biro yung mga kasabihan dito. Opo, tay. Stick to the rules, stick to the plan, and stick with you. Hindi na umimik si Chi. At dahil siya ang unang natapos na umihi, ay pumesto kaagad siya sa gilid ng trail at naghintay. Hanggang sa mula sa hindi kalayuan sa bandang itaas, ay napansin niyang may nakadungaw sa gilid ng puno. Nang sipatin niyang mabuti yon, ay ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang magandang babae kanina na kasama ng isang grupo. Nagtaka siya dahil nag-iisa lang yon at tila nauna na sa mga kasama. Kasama niya ba talaga yung mga group kanina? Natigilan na siya dahil ngumiti na naman ang nasabing babae bago kumaway. Kakawayan din sana niya kaya lang ay dumating na sina Isko at Dero. Napansin niya pa ang matalik na kaibigan na nagpupunas ng salamin nito bago isuot. Sumunod na kagad siya sa mga kasama ng mag-aya na mga yon. Pero bago umalis ay binalingan niya ulit ang kinaroroonan ng misteryosang magandang babae pero wala na yun doon. Ha? Guni-guni ko lang ba yun? Nahihiwagaan na siya at medyo kinukutuban. Kaya naman hindi na muna niya inisip ang tungkol sa bagay na yon. Nagpatuloy na sila sa pagtahak ng daan papunta sa campsite hanggang sa pasado 10:00 ng umaga ay narating nila ang ilang peak ng nasabing bundok. At matapos ang ilan pang pahinga, ay nagpatuloy silang muli sa pagtahak ng daan. Buti na lang din, medyo bakulimlim ngayon saka mapuno pa rin tong bundok na to. Kaya hindi masyadong nakakahingal pagka umaakyat tayo. Oo nga. Mas nakakapagod kasi talaga ang init ng araw eh. Teka, tanaw na ba yung summit? Hindi pa nga kasi mapuno pa dito sa nilalakaran natin. Nagugutom na ba kayo guys? 10:30 na pala. Hindi ko napansin. Hindi pa naman tol. Bakit? Ikaw ba? Hindi pa rin naman. Ikaw ba Kaz? Gutom ka na ba? Medyo. Pero doon na tayo sa campsite manangalian. Kaso kung nagugutom na kayo, o pwede naman tayong huminto rito tapos kumain sa ilalim ng mga puno-puno. Ano, G ba kayo? Tama ka, Kaz. Doon na lang tayo sa campsite para may mabilhan din tayo kung sakaling gusto pa natin ng ibang makakain. Good idea guys. Saka halos kapapahinga lang naman natin Kaya diretsuhin na natin hanggang sa campsite. Sa bagay, kahit mukhang malayo pa tayo, hindi ko pa nakikita yung summit mula rito Sabay-sabay silang tumingala sa kalangitan para tingnan ang summit kung tanaw na mula sa kanilang nilalakaran. Yun daw kasi ang palatandaan na malapit na rin sila sa campsite. Mataas din pala tong purgatory, no? Gaano nga ba to kataas? Nabasa ko sa internet mga nasa 2,080 o 6,824 feet ba yun? Something above sea level? Wow! May fact-checking na nagaganap! Tatalino yarn! Si Raulo! Nagtawanan sina Isko at Dero, pero natigilan lang sila nang mapansing huminto ang nauunang si Chi. Nagkatinginan muna sila bago kagad lumapit sa matipunong lalaki. Anong problema, tol? Bakit ka huminto? Oo nga, Kas. What's the matter? Dalawa kasi yung trail So saan tayo dadaan ngayon yan? Kaliwa o kanan? Parehong di nakaimik ang binatang singkit at binatang chubby dahil kahit sila ay hindi rin alam kung saan dadaan.
Pare-pareho lang kasi silang unang beses lang umakyat sa bundok na yon. Ano na guys, decide. Kalma tol, pare-pareho lang tayong bagong salta lang sa lugar na to, no? Kaya bakit di muna tayo umupo saglit mga repa? Maghihintay ba tayo ng dadaan? Exactly man, para na rin makapagpahinga tayo. Ano Tolchi, ayos lang ba sa'yo? Pwede naman. Hindi pa man natatapos sa matipunong binata sa pagsasalita, ay sumulpot na mula sa hindi kalayuan ng magandang babae na nakita niya. Nagulat pa nga silang tatlo dahil hindi nila namalayan kung saan nanggaling ang babae. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin. Nauna ka ba sa mga kasama mo? Mga kasama? Wala akong kasama. Mag-isa lang ako umakyat dito. Nagkatinginan ng tatlong binata dahil sa sinabing yun ng dalaga. Tila nag-uusap-usap ang kanilang mga mata hanggang sa magsalita ulit ang magandang babae. Ako nga pala si Maria Evangelista. Maria na lang ang itawag niyo sa akin. Anong ginagawa niyo dito? May mga hinihintay pa ba kayo? Ha? Wala na. Hindi kasi namin alam kung anong susundan na trail eh. Yung kaliwa ba o kanan. Kaya huminto muna kami para may makasabay. Ganun ba? Ako kasi sa kaliwa ko padaan. Sige maiwan ko na kayo dyan. Okay. Sa hindi malamang dahilan, ay tila wala man nang naglakas ng loob sa tatlong binata na kumprontahin ng magandang babae. Hinayaan na lang nila yun magdire-diretso hanggang sa kaliwang trail hanggang sa mawala na sa kanilang paningin. Para silang nahipnotismong tumunganga at bumalik lang sa mga ulirat nang biglang umihip ang malamig na hangin. Lumakad sila papunta sa ilalim ng mayabong na puno at saglit na inilapag ang mga bag doon at naupo. Magkakatabi silang sumilong at tumatanaw sa paligid habang nagpupunas ng pawis at umiinom ng dala nilang tubig. Anyari, wala man lang naglakas loob sa atin na sundan yung magandang babae. Ewan ko ba? Hindi kaya diwata yun? Sus! Tara na kaya, magdesisyon na tayo dahil sayang din kasi yung oras kung maghihintay pa tayo rito. Baka mamaya yung susunod na dumaan 5:00 pa ng hapon. Di, ganong oras din tayo makakalis dito. Dahil sa sinabing yun ni Dero, ay kaagad tumayo si Chi at Isko at muling kinuha ang mga bag nila. Pagkatapos ay nagpabalik-balik sila ng tingin sa kaliwat kanan. Sana sa palagay niyo ang daan, Kaz. Hala, ba't ako? Ikaw na mag-decide. Total, desisyonarya ka naman eh. Putik ka. Sige, sa kanan na lang tayo. Kasi sa mga pelikula, kanan ng tamang daan patungo sa kabutihan eh. Daming alam ang putik. Napailing na lang din si Chi habang tinatawanan ng pinsan at pagkatapos ay sumunod na sila kay Dero na siya na ngayon ang nangunguna sa daang walang kasiguraduhan. Nagpatuloy sa paglalakad ng tatlo hanggang sa abutin sila ng alauna ng tanghali sa daan. Saglit na napalingon si Chi sa kanyang relo habang sina Isko at Dero naman ay panay ang tingala sa kalangitan dahil tinatanaw nila ang pinakasamit ng kabundukan. Maya-maya pa, nang makalampas na sa mga kapunuan, ay nakahinga ng maluwag ang tatlo. Natanaw na kasi nila ang maliit na bahagi ng summit. Sabay pang napaturo ang binatang Singkit at Chubby sa taas bago sabay ding lumingon sa matipuno nilang kaibigan. Yun na yung summit guys. Ibig sabihin, malapit-lapit na tayo sa campsite. Ano, nagugutom ba kayo? Buti naman dahil nagugutom na rin talaga ako. Nagre-reklamo na yung mga dragon sa loob ng tiyan ko eh. Ako rin. Medyo nagugutom na eh. Alauna na rin kasi pala. Oo nga. Gusto ko na nga huminto at kumain eh. Total, may bawa naman tayong dalang mga dilata. Doon na lang tayo mananghalian kung talaga nagugutom na kayo. Doon na tayo pumesto, baka may mabilan din tayo. Medyo gutom na rin ako eh. Napalingon sina Isko at Dero sa itinuro ni Chi ng mga kabahayan sa hindi kalayuan. Nang magtanguan, ay dali-dali nilang tinungo ang ilang kabahayan para nga doon mananghalian. Pagdating nilang tatlo doon,
ay laking pagtataka nila sapagkat wala ni isang tao silang naabutan. Bukas sa mga bahay at nakalatag lang ang iilang mga pagkaing binebenta pero ilang beses nang naglibot ang magkakaibigan pero wala talaga silang mahagilap na mga tao. Ang gara, walang katao-tao. Kaya nga eh, kumain na lang kaya tayo para makapagpatuloy na rin tayo kaagad sa summit. Napaupo sila sa isang mahabang kawayang kahoy at inilapag ang mga bag sa mahaba ring mga mesa na naroon. Pagkalaon ay inilatag na nila ang mga pagkain sa kapumwesto. Pero bago yon ay nagpalinga-linga pa muna si Chi dahil medyo kakaiba ang pakiramdam niya sa lugar. Nang mapansin siya ng pinsang Chubby ay tinapik siya noon dahilan para tila magising siya sa pagkakatulala. Okay ka lang ba, Kaz? Ha? Oo. Medyo nailang lang ako sa lugar. Ang tahimik kasi. Baka magalit sa atin yung mga nakatira dito. Di naman siguro. Oo nga, tol. Hindi naman siguro sila magagalit. Para makampante ka, magpapaalam na rin ako. Magandang tanghali sa nakatira rito. Kung naririnig nyo ako, makikikain lang po muna kami dito sa pwesto nyo, ha? Uy, pasaway ka rin talaga. Ba't ka sumisigaw-sigaw? Parang at least, nakapagpaalam tayo. Huwag kang sumigaw-sigaw dahil baka may mga ibang elemento ng kagubatan na makarinig sa'yo. Kapag ikaw naengkanto talaga, huwag mo kaming sisisihin, ha? Naku, Kaz, hindi maengkanto yan kasi siya yung pinuno ng mga engkanto eh. Isa ka pa, magsikain na nga tayo para makalis din kagad tayo dito habang wala pa mga tao. Nagsimula na nga silang kumain pero hindi pa rin mapakali si Chi. Hindi niya lang ipinahahalata sa mga kasama pero pakiwari niya ay merong nakatingin sa kanila nang hindi niya matukoy kung nasaan. Ayos ka lang ba, tol? Ha? Oo, tol. Tara, kumain na tayo para makalis na kagad tayo. Ang totoo niyan medyo kakaiba yung vibes ko sa lugar na to eh. Ah, ganun ba? Wala naman akong napifeel na kakaiba maliban sa presko. Hayaan mo na, kumain na lang tayo para makalis na tayo rito. Okay, sige. Nagmamadali na nga ang tatlo sa pagkain at nang matapos na sila, ay kaagad na nga nilang inayos at niligpit ang mga pinagkainan nila. Ibinalot nila ito sa isang plastic bag at mahigpit itong itinali bago ibinalik sa loob ng bag. Bago tuluyang umalis, ay napalingon pa si Chi sa mga kabahayan at kitang-kita ng mga mata niya na may isang taong nakadungaw sa pinakadulong kubo. Natigilan siya at pinagmasdan ng nakitang tao pero hindi niya namukaan kung sino yon. Napaturo tuloy siya sa banda roon dahilan para mapalingon din sina Isko at Dero. Ano yun, tol? May tao guys, sa banda roon no? Nasaan? Doon, kanina may nakita akong babae. Sira ulo ka, Kaz. Huwag ka manakot ng ganyan ha. Wala naman tao eh. Gasti, totoo nga. Doon ko nakita, Kaz. Huwag ka rin kasing turo ng turo, Kaz. Alam mong oras ng katanghaliang tapat eh. Baka mamaya may maglaro pa sa atin dito kung anong elemento. Hindi na pinatapos pa ni Dero sa pagsasalita ang pinsang si Chi. Tinapik na kasi niya ang kamay nito na nakaturo sa kubo kung saan sinasabing nakita ang hindi makilalang babae. Wala nang nagsalita sa tatlong lalaki. Pagkatapos ng diskusyong yon, nagpatuloy na lang sila sa paglalakad hanggang sa abuti na nga sila ng 3:00 ng hapon. Pero nakapagtatakang hindi pa rin nila nararating ang campsite. Teka guys, 3:00 na pero bakit wala pa tayo sa campsite? Hindi ba kayo nakakahalata? Actually, nakakapagtaka nga eh. Parang ang layo-layo pa rin ng summit kahit kitang-kita na natin. Ano ba nangyayari sa paligid? Bakit hindi na lang kaya tayo bumalik mula ron sa kabahayan na dinaanan natin kanina? Baka nandun na yung mga tao ron. Magtanong-tanong tayo dahil baka alam nila yung tamang daan. Palagay ko nga rin, guys. Ano? Payag ako. Ikaw ba, Kaz? Huwag na lang tayong bumalik, guys. Malapit naman na tayo eh. Magtuloy-tuloy na lang tayo sa paglalakad. Dahil doon ay nagkatinginan sina Isko at Dero habang si Chi naman ay nagtuloy-tuloy sa paglalakad.
Napailing-iling na lang din ang singkit at chubby na binata habang tinitingnan ng kasama nilang nauuna na. Sa totoo lang din kasi ay kanina pa may hindi magandang nararamdaman ang matipunong binata. Pero hindi niya lang pinapahalata sa mga kasama. Ayaw niya rin kasing mag-alala ngayon kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Magmula talaga nang dumaan sila sa mga tila inabandonadong mga bahay, ay nag-iba na ang pakiramdam niya sa paligid. Hindi niya lang matalakay sa mga kasama ay kanina pa niya napapansin na parang meron ngang sumusunod at nagmamasid-masid sa kanila. Hindi niya lang matukoy ang kinaroroonan ng kung sino mang nagmamatsyag dahil tila ba palipat-lipat yun ng pwesto. Nagpalinga-linga siya sa paligid hanggang sa mahagilap ng paningin niya ang isang pamilyar na muka. Ito yung matandang babaeng nakita niya kanina bago siya umakyat ng bundok. Apo Abukay? Napatakbo siya para sundan ng matandang babae kaya nang makita niya sina Isko at Dero ay nagtataka mga yon at patakbo ring sumunod. Teka lang! Apo Abukay! Paglampas ng nasabing matandang babae sa malaking puno ay bigla na lang yung nawala. Kaya lumapit doon ang matipunong binata para tingnan kung nagtatago lang ang nasabing matanda. Pero ganun na lang ang gulat niya dahil wala namang kahit sino roon. Uy, Tol! Bakit naman bigla-bigla kang tumatakbo? Sino ba yung sinusundan mo? Nakita ko si Apo Abukay eh. Sinundan ko siya rito. Sino naman yun? Yung matandang babae na nakita ko dun sa baba ng bundok. Kas, anong sinasabi mo? Wala naman kami nakita na isang tao eh. At saka, tumingin kayo sa mga relo nyo. Bilisan nyo, dali! Pinagmasdan nga nila ang mga relo. At ganun na lang ang gulat nila dahil hindi na yun umaandar pare-pareho. Nakatutok lang yun sa 3:00 ng hapon. Pagkatapos ay sabay-sabay din silang tumingala at tinanaw ang summit na kita pa rin mula sa kanilang kinalalagyan. Anong nangyayari? Parang hindi tayo maalis sa kinaroroonan natin ah. Naengkanto na ba tayo? Yun na nga guys eh. Parang imposible naman na kanina pa tayo naglalakad tapos wala pa rin ang campsite. Baka naliligaw na tayo, di kaya baka napaglalaruan na tayo ng engkanto. Ay grabe! Oo, kumalma lang kayo guys. Huwag tayo masyadong matense. Nag-iisip ako na mabuti. Tol, ano ba bang pag-iisipan mo? Parang may punto naman ang pinsan mo sa sinabi niya eh. Alam ko naman yun. Ang sinasabi ko lang ay kumalma tayo pare-pareho para makapag-isip tayo kung anong gagawin. Tama ka rin, Kaz. Nagtataka lang talaga ako eh. Napansin ko kasi kanina pa. Simula nang dumaan tayo sa kanang trail, wala na tayong nakita mga taong pasalubong o kasabay. Tapos nakapagtatakang wala rin tao sa mga kubong nadaanan natin kanina. Make sense naman yung mga sinabi ko, di ba? Huwag na nga kayo masyadong mag-overthink. Makakarating din tayo sa campsite, promise. Natigilan sa pag-uusap ang tatlo dahil bigla silang nakarinig ng malakas na kulog. Sabay-sabay silang napatingala sa itaas at doon nga ay napansin nga nila na unti-unting dumidilim ang kalangitan. Onyemas, uulan pa yata. Tara mga tol, bilisan na muna natin sa paglalakad. Saan na ba tayo pupunta? Hindi ba tayo babalik? Hindi na rin talaga maganda yung vibes ko guys eh. Diretso lang guys, tara na. Baka maabutan na tayo ng ulan no? Huwag kayong mag-alala. Katulad ng sinabi ko kanina, makakarating din tayo sa campsite. Wala nang nagawa sina Isko at Dero, kundi ang sumunod sa kaibigan. Dumidilim na rin kasi talaga ang kalangitan at anumang oras ay babagsak na ang ulan. Halos patakbo na ang ginagawa nilang tatlo para lang marating nila ang campsite at hindi maabutan ng ulan. Kahit makulimlim ang paligid at mahangin dahil sa nagbabadyang buhos ng ulan, ay pawis na pawis pa rin ang tatlo gawa ng kamamadali. Hanggang sa natigilan silang pareho at laking gulat nila dahil nakita na naman nila ang mga maliliit na kabahayang dinaanan at pinagkainan nila kanina. Hindi na maipinta ang mukha ni Chi dahil nakakaramdam na talaga siya ng kakaiba sa mga nangyayari. Anak ng... ano to? Walang ya, bumalik ba tayo sa kabahayan? Ano nangyari yun? Mukhang napaglalaroan na talaga tayo ng mga engkanto, guys!
Sa halip na mataranta, kahit kinakabahan na hindi umiimik si Chi at nakisabay sa pag-aalala ng mga kasama, napatanaw lang siya sa summit na kita pa rin sa kanilang kinalalagyan at pagkatapos ay nilingon niya ang mga kasamang dismayado na sa mga nangyayari. Huminga muna ng malalim ang matipunong binata para makapag-isip ng maayos at makapagdesisyon ng tama sa kanya kinausap ang pinsan at matalik na kaibigan. Huminahon kayo at maghinay-hinay lang guys. Hindi kayo napaglalaroan ng mga engkanta, mga binata. Gulat na napalingon si Chi sa kaliwa nang marinig nila ang boses ng matandang babae. Pagkakita niya kay Apo Abukay ay naalala niya to kanina nung nasa ibaba pa sila ng bundok. Samantalang sina Isko naman at Dero ay tila naglaho ng parang bula. Pero hindi na yun napansin na matipunong binata dahil nakafocus na siya sa misteryosang matandang babae. Apo Abukay? Pinaglalaroan kayo ng bangkilan dito sa kabundukan. Bangkilan? Ano po yun? Isa yang uri ng aswang. Pero kakaiba ang bangkilan na naglalaro sa inyo. Dahil hindi lang siya basta aswang, kundi meron din siyang kaalaman sa kapangyarihang itim. Nasisilo niya ang mga taong nais niyang masilo. Kaya sinabi ko na sa iyo kanina na mag-ingat kayo, lalo ka na. Ho? Ano pong sinabi niyo? Makinig ka, dahil limitado lang ang pagtatagpong ito. Mas mapanganib kung makipaglaro ang bangkilan na yon, lalo na't meron siyang kakayahan pagdating sa kapangyarihang itim. Kung ganun po, Apo Abukay, pwede niyo po ba kaming matulungan na makatakas? Kanina ko pa kayo nais tulungan, subalit malakas ang kapangyarihan ng dalagang bangkilan sa parting to ng kabundukan. Ang tanging paraan lang ay... Hindi na nakapagpatuloy sa pagsasalita ang matandang babae dahil bigla na lang yung naglaho na parang bula. Kasunod noon ay ang biglang pagdilat ni Chi na kaagad niyang nabungaran ng dalawang kasama. Napakunot siya ng noo pagkabangon dahil wala siyang kaide-ideya sa nangyari. Anong nangyari guys? Nadulas ka kanina, tol, habang naglalakad tayo. Nauntog ka sa matabang ugat ng puno at ilang minuto ka rin nawalan ng malay tao. Kala namin ni Deo kung napaano ka ni. Ha? Ako? Nadulas? Oo, Kaz. Nagkalala talaga kami sa iyo, promise. Magkausap lang tayo kanina eh. Huwag ka kasi masyadong nagmamadali. Sabi mo pa naman sa amin, huminahon at maghinay-hinay. Kaya pala. Habang tumatayo ay inalalayan si Chi ng dalawang kasama. Pagkalaon ay muli siyang nagpalinga-linga at inalala ang sinabi ni Apo Abukay. Napabulong tuloy siya sa sarili dahil doon at pinag-isipang mabuti ang mga babala ng misteryosang matanda. Sino yung sinasabi niyang bangkilan na naglalaro sa amin? Paano namin yung matatakasan? Kailangan ko ulit makausap si Apo Abukay dahil kailangan namin ng tulong niya. Pero kailangan muna namin makalis sa lugar na ito. Dahil base sa kanya, malakas daw ang kapangyarihang itim ng dalagang bangkilan. Bakit ba natapat kami sa ganitong sitwasyon? Naantala na ang malalim niyang pag-iisip nang akagi na ulit ng mga kasama na maglakad para matuntun na nga ang campsite. Hindi na rin muna niya sinabi ang patungkol sa dalagang bangkilan at kay Apo Abukay. Ayaw niya rin mag-alala ng husto ang mga kasama, lalo na't sobrang matatakutin talaga si Dero. Sa kanilang pagpapatuloy ay bumuhos na nga ang ulan. Nang mapansin nila na mag-aalas 5 na ng hapon, kahit medyo malakas pa ang ulan ay nagpasya na ang magkakaibigan na bumalik. Madilim na rin kasi ang paligid dahil sa makulimlim at mauling na kalangitan. Habang naglalakad sila ng marahan, ay panay ang ikot ng flashlight ni Chi sa palibot nila dahil nagsisimula na ring humamog sa lugar na siyang nagdagdag upang hindi nila masyadong makita ang kanilang dinaraanan. Sumabay pa ang alingaw-ngaw ng mga ibon at iba pang humuhuning hayop. Nagdagdag tuloy ito ng kilabot at kakaibang ambiance ng paligid. Damang-dama na rin nila ang nakakakilabot na puwersang bumabalot sa bundok.
Humingi na kaya tayo ng tulong. Check natin yung mga cellphone natin, guys. Wala akong signal eh. Ako rin. Wala na rin akong signal, guys. Malamang dahil sa ulan to. Naloko na. Mukhang napaglalaruan na talaga tayo rito. Kaz, huwag ka na magsalita ng ganyan. Lumakad na lang tayo ng tahimik. Pasensya na, Kaz, pero iba na talaga ako tungkol rito eh. Alam na ni Chi ang tungkol doon, pero mas pinili niya pa rin isikreto dahil baka lalo lang mag-hysterikal ang kanyang pinsan. Buntong hininga na lang ang isinagot niya sa binatang Chubby dahil hindi na rin niya alam kung paano pa aalisin ang takot sa mga kasama lalo na sa kanyang pinsan. Habang pinagmamasdan niya kasi ang dalawang kasama, ay ramdam na rin naman niya ang takot sa hilatya ng mga mukha nun. Ilang saglit pa nga ay nakabalik na naman sila sa mga kabahayan na pinagpwestohan nila ng pananghalian. Wala pa ring tao kahit palubog na ang araw, kaya nagtaka na talaga sina Isko at Dero. Langya guys, hindi na talaga maganda ako tugko. Tara na, bilisan nyo na. Ano na bang gagawin natin para makalis dito? Parang paikot-ikot na lang tayo eh. Bakit hindi kaya natin baliktarin yung mga damit natin? Hindi ba ganun daw yun? Kapag naliligaw ka, baliktarin mo lang yung mga damit mo. Hindi pa man natatapos si Isko ng sinasabi, ay nakadinig na sila ng malakas na huni ng kung anong malaking ibon mula sa hindi kalayuan. Dahil tumila na rin ang ulan, kaya dinig na dinig nila ang nakakakilabot na huning yon. Guys, ano yun? Huwag mo masyadong lakasan ng boses mo, Isko. Uminahon ka nga pwede ba? Paano ko hinahon? Kanina pa tayo pabalik-balik eh. Halata namang hindi na normal tong nangyayari. Nagmamang-maangang pa kayong dalawa eh. Inabot na tayo ng magabot pero hindi man lang natin napuntahan yung campsite. Paano ko hinahon ito ha? Kaz, please, relax ka lang muna. Alam namin ang takot na nararamdaman mo. Natatakot din ako sa totoo lang pero wala tayong may isip na magandang ideya kung magpapalamon tayo sa takot na nararanasan natin ngayon. Pagkasabing yun ni Chi, ay bigla silang nakarinig ng nakakakilabot na ugong. Kasunod noon, ay biglang humangin ng malakas mula sa kanilang ibabaw kaya napatutok sila ng flashlight sa dakong yon. Doon nga tumambad sa kanilang mga mata ang isang malaking itim na ibon na may namumulang mga mata. Humuni ito ng humuni bago dumapo sa isang matabang sanga sa harap mismo ng daraanan nila at saka tumingin na parang nanlilibak. Napaatras si Chi hanggang mapadikit siya sa pinsan at matalik na kaibigan. Habang pare-pareho silang nakatanaw sa nasabing malaking itim na ibon. Pilit pa rin ikinalma ng matipunong binata ang sarili kahit ang totoo ay kanina pa nag-uunahan ng mga daga sa kanyang dibdib. Guys, kalma lang ha. Malaking ibon lang yan. Langya, anong klaseng ibon yan? Bakit kasing laki natin? Kasing laki ng tao. Ibon ba talaga yan? No choice na si Chi kundi takpan ang bibig ng kanyang pinsan para hindi na makagawa pa ng ingay. Hinatak na rin niya yon sa kanilingon ng matalik na kaibigan. Muli na namang humuni ng malakas ang nasabing hayop kaya halos mapatakip din sila ng mga tenga. Tol, Isko, diretso lang lakad Huwag niyo nang pansinin yung ibon. Huwag niyo na rin tingnan. Dumiretso lang tayo hanggang sa mahanap natin ang tamang daan pabalik. Ako nang bahala dito kay Dero. Kas, manahimik ka na lang muna please. Lakad lang hanggang sa malampasan natin yung ibon. Sige, Tol. Nasa likod niyo lang ako. Habang naglalakad ay nakatingin lang sa kanila ang malaking ibon na may nanlilisik na mga mata. Maya-maya pa nga nang mapalingon ulit si Isko sa nasabing hayop ay ganun na lang ang pagkagulat niya dahil tila unti-unting nagiba ang anyo ng nasabing hayop. Tol, ganyan ba talaga itsura ng ibon na yan? Bakit parang nakakapangil na? Ha? Pangil? Nang mapalingon ang magpinsan sa nasabing ibon, ay ganun na nga rin ang pagkagimbal nila dahil totoo nga ang sinabi ni Isko na humaba ang pangil ng nasabing hayop. Bukod doon, ay naglalaway na rin to at ang mga pakpak ay parang naging hugis kamay ng isang tao. Dahil sa sobrang takot ay hindi na nakatiis pa si Dero. Pumiglas siya sa pagkakatakip ng bibig ni Chi saka nagmadaling tumakbo para mauna.
Langya! Hindi yan totoong ibon! Halimaw yan! Takbo na guys! Bilisan niyo! Kasabay ng pagsigaw ng binatang Chubby ay ang pag-ungol ng halimaw na kanina lang ay isang malaking ibon. Nang tuluyang umusli ang mga kamay nito, ay may natirang maliit na pakpak sa likod. Kumampay-kampay yun saka sila tinapunan ng pamatay na tingin na nanlilisik. Nagmaramdaman na nga ng tatlo ang pakay ng halimaw ay kaagad na silang nagtakbuhan. Muli namang umungol ng malakas ang nakakatakot na nilalang na tila umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Paglingon nga ni Chi sa likuran habang patuloy sa pagtakbo, ay nagsimula ng lumipad pa sa lakay sa kanila ang nasabing halimaw. Walang nagawa ang magkaibigan kundi bilisan ng pagtakbo para matakasan ang nasabing nilalang. Tara! Pumasok tayo sa kabahayan, guys! Bilis! Matuli na napatakbo si Isko habang si Dero naman ay madapa-dapa dahil sa bigat ng katawan. Mabuti na lang bago sila maabutan ng halimaw ay kaagad nakapasok ang tatlo sa isang luma at tila abandonadong bahay. Bilis! Isarado niyo ang pinto! Ako nang bahala dito sa mga bintana! Dali-dali ngang umaksyon si Isko dahil nakailata pa ang binatang Chubby sa sahig habang hingal na hingal. Kagad isinara ng binatang singkit ang pinto. Pero naramdaman niya pa rin ang pagkalampag nito dahil tila nagpupumilit pumasok ang nasabing halimaw. Tulong guys! Mabubuwal ako! Mabubuksan ng halimaw ang pinto! Tulungan niyo ako! Bilis! Nang marinig yun ni Dero, kahit hinihingal ay dali-dali siyang tumayo at inalalaya ng kaibigan hanggang sa maikandado na nila ang pinto. Kasunod noon, para makasiguradong hindi na mabubuwal ang pinto, ay hinarangan nila to ng lumang lamesa. Nagpatuloy pa rin ang halimaw na ibon kaya napatras na silang tatlo sa isang sulok at kumuha ng kung anong gamit na pwedeng ipanlaban kung sakaling makapasok ang nakakatakot na nilalang. Tila ba walang kumurap sa kanilang tatlo, kaya nanatili rin talaga silang alerto. Alam kasi nila na kapag nakapasok ang halimaw ay siguradong wala silang ligtas sa pagsalakay nito. Nang tumigil ang kalabog sa pinto, ay nakahinga sila ng maluwag kahit papaano. Pero naudlot din yon dahil narinig nila ang pagaspas ng pakpak ng halimaw sa labas na biglang lumipad sa kanilang ibabaw. Napalingon ng tatlong binata sa bubungan dahil naisip nilang anumang oras ay maaari tong tangayin ng halimaw. Humingi na tayo ng tulong, guys! Baka kung ano pa mangyari sa atin dito. Paano nga tayo makakahingi ng tulong, ha? Pare-pareho tayong walang signal. Dirumonyo ko talaga. Ayoko mamatay dito eh! Ayoko mamatay dito! Gas, kumalma ka. Walang mamamatay sa atin dito. Napayakap na lang sa sarili si Dero habang nakasiksik sa isang sulok. Sina Chi at Isko naman ay panay ang pagmamasid sa bubungan bilang paghahanda sa kung anong planong gawin ng halimaw sa labas. Maya-maya pa ay unti-unti nang humupa na ang ingay sa labas kaya nakampante na rin ang matalik na magkakaibigan. Ang binatang Chubby naman ay nanatili lang sa pwesto niya sa sulok habang takot na takot pa rin. Lumapit ang matipunong binata sa bintana at sumilip sa maliit na uwang. Nagmasid-masid siya sa madilim na kapaligiran sa labas. Tinalasan niya ang paningin pero hindi na nga niya nakita ang halimaw na ibon. Kahit ang pagaspas ng pakpak nito ay hindi na rin nila naririnig. Umalis na yata, guys. Pwede na siguro tayong umalis para makabalik o makahingi ng tulong. Palagay ko, hindi magandang ideya yun, Tol. Sigurado ako naghihintay lang sa atin yung halimaw sa labas. Kaya tama si Chi, hindi magandang ideya yun, Isko. Mas mainam na mag-stay na lang muna tayo dito, guys. Agree ako sa sinabi ng pinsan ko. Mas delikado yung magpapatuloy tayo ron sa labas. At least dito, alam natin kung saan susulpot ang halimaw na yon kaysa sa labas. Sigurado ba kayo dyan? Pagtango ng magpinsan ay wala nang nagawa si Isko, kundi ang sumang-ayon na lang din. Lumapit siya sa nakasarang pinto at sumilip din sa maliit na butas na yon. Inilawan niya pa ang paligid pero katulad ng matalik na kaibigan ay hindi na niya natanaw ang nasabing malahalimaw na ibon. Habang nananatili sa lugar na yon,
ay siniguro ng magkakaibigan na hindi nga makakapasok ang nasabing halimaw. Gumawa na lang din sila ng divider para magkaroon ng ihian at kung sakaling madumi sila. Pagkalaon ay inilabas na ni Chi ang mga natira nilang pagkain na siyang pagkakasyahin sa gabing yun. Pati ang tubig ay tinitipid-tipid na rin nila dahil hindi naman sila pwedeng basta-basta lumabas. Hinayaan lang na matalik na magkaibigan si Dero na magmukbok dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang binatang Chubby sa kanyang nakita kanina. Totoo ba talaga itong nangyayari sa atin, ha? Una, naliligaw tayo. Tapos, nakakita tayo ng ibong kasing laki ng tao na. Ewan ko kung ibon ba yun o halimaw? Aabuti pa ba tayo ng kinabukasan? Baka kung ano pang mangyari sa atin dito. Huwag ka nga magsalitaan ng ganyan, Dero. Walang mangyayaring masama sa atin dito. Makakauwi tayo ng ligtas. Pasensya na, hindi ko lang talaga maiwasang kabahan eh. Nakita niyo rin naman yung halimaw, di ba guys? Inkanto ba yun o maligno o masamang elemento? Palagay ko, isa yung bangkilan. Halina na muna kayo rito. May kukwento ko sa inyo habang kumakain tayo. Nagtipo na nga muna sila sa isang sulok at gamit ang baon nilang lampara. Habang naghahapunan ay pinag-usapan na nga muna nila ang tungkol sa binanggit ni Chi na bangkilan. Tol, ano ba yung tinutukoy mong bangkilan, ha? Ang sabi sa akin ni Apo Abukay, ang bangkilan daw ay isang uri ng aswang. Hindi niya naipaliwanag sa akin kanina ng maayos dahil bigla na lang, Sinong Apo Abukay? Oo nga, Kaz. Saka, ano yung sinasabi mo kanina, ha? Ipapaliwanag ko na nga sa inyo para at least may idea rin kayo kung anong nangyayari. Medyo weird tong ikukwento ko, ha? At alam kong hindi ka pa di paniwala pero totoo tong sasabihin ko. O sige, makikinig kami. Kaninang umaga, pagkatapos natin mag-almusal, meron akong nakausap na matandang babae. Kuba siya at may pingas ang kaluwang tenga. May sinabi siya sa akin bago tayo umakyat. Ano naman ang sinabi niya, Kaz? Ang sabi niya sa akin, mag-iingat ka sa pag-akyat mo at huwag kang basta-basta maniniwala sa mga nakikita mo. Sinabi niya yun dahil hindi raw lahat ng nasa paligid natin ay totoo. Marami ang mapanlinlang, lalo na ang alagad ng kadiliman. Anong gusto niyang ipaiwatig? May kinalaman ba to sa nangyayari sa atin ngayon, ha? Ibig sabihin nga ay naiengkanto tayo ngayon, kaya kumagat na lang ang dilim. Hindi pa rin natin marating-nating ang campsite. Yun nga ang ibig niyang sabihin. Pero makinig kayo mabuti dahil hindi tayo naiengkanto. Ang sabi niya sa akin, hindi ko rin alam kung paano siya nakipag-usap sa akin nung nawalan ako ng malay eh. Ipinaliwanag ni Apo Abukay na pinaglalaruan tayo hindi ng engkanto kundi ng isang bangkilan na may kakayahan sa kapangyarihang itim. Anong ibig sabihin nun, Tol? Ang sabi na matandang yon, mas mapanganib daw makipaglaro ang bangkilan na yon lalo na't meron yung kaalaman sa kapangyarihang itim. Ibig sabihin ba nun, mamamatay na talaga tayo rito? Naantala ang kanilang pag-uusap habang kumakain nang makarinig ng malakas na alulong ng kung anong hayop mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay napatayo si Chi at Isko saka sumilip sa mga butas upang magmasid sa labas. Si Dero naman ay nanatiling nakaupo habang kitang-kita sa hilatsa ng mukha ang namumuong takot. Nang mawala ng alulong ng kung anong mabangis na hayop, ay bumalik na ang matalik na magkaibigan at nagpatuloy sa pagkain. Wala na munang nagsalita sa kanilang tatlo hanggang sa matapos silang magapunan. Maya-maya pa, tinapik-tapik na lang muna ng matipunong binata ang kanyang pinsan para kahit papaano'y mapakalma yon. Muli silang tumingin sa kani-kanilang cellphone pero katulad ng dati ay wala pa rin talaga itong mga signal. Pagkalaon ay makakasabay din silang napatingin sa kani-kanilang mga relo. At doon nga nila napagtanto na pasado 7:00 na pala ng gabi. Oh, umandar na yung oras, pero 7:00 na. Tumigil na kaya yung paglalaro sa atin ng bangkilan na yun? Makakawi pa ba tayo ng buhay? Kaz, sinabi naman namin sa iyo ni Isko, walang mangyayaring masama sa atin at makakawi pa tayo ng buhay. Niyakap niya ang pinsan para mas mapagaan pa ang pakiramdam nito.
At nang maging okay na ang lahat, ay umayos na rin sila pare-pareho. Mabilis pa na lumipas ang oras. Dala na rin siguro na matinding pagod. Pagkatapos nilang palitan ng mga basang damit, ay nakatulog nga kagad si Dero. Nanatili na lang gising ang matalik na magkaibigan. Pareho silang uminom ng kape dahil mabuti na lang ay meron silang portable na lutuan na siyang ginagamit ng mga may hilig mag-travel. Hindi ka ba matutulog, Tol? Paano ko makakatulog eh? Nagkape nga tayo, di ba? Eh ikaw ba? Matutulog ka na? Pareho lang tayo nagkakape. At saka hindi rin talaga ako makakatulog. Nakakaingit nga tong pinsan mo eh. Kahit saan talaga, masandal, tulog to eh. Huwag ka nang mainggit. Mabuti nga't nakatulog siya eh. Kasi kung hindi, baka nag-hysterical na naman yan. Yun na nga eh. Masyado talagang kabado yung pinsan mo, no? Kabaliktaran ng ugali mo. Kinakabahan din naman ako. Ayaw ko lang ipakita sa inyo. Dahil una sa lahat, ako naman ang nag-aya rito sa inyo eh. At kung ako ang mauunang magbe-breakdown, paano na tayo? O talaga? Sa tingin mo ba, hindi ko kayo kayang dalhin? Hindi naman sa ganun. May tiwala naman ako sa'yo. Pero siyempre, iba pa rin kung hindi kagad tayo magpapalamon sa takot. Tama ka naman dyan. Cheers nga muna tayo ng kape. Sayang, kape lang ang tinutungga natin. Nalimutan kong dalhin yung alak natin eh. Mas okay na rin to. Hindi tayo pwedeng magpakalasing lalo na't ganito ang sitwasyon natin, Tol. Bagay, may punto ko rin naman. Tumayo si Chi saka muling uminom ng kape. Ganon din ang ginawa ng matalik niyang kaibigan na umihi pagkatapos ding uminom. Maya-maya pa ay sumilip sila pareho sa labas kung saan napansin nilang napakatahimik na ng paligid. Kahit ang mga kuliglig na madalas naririnig sa kagubatan ay parang wala na rin sa lugar na yon. Grabe yung katahimikan eh, no? Nakakabingi. Sa palagay mo, bakit nga kaya inabandon na yung mga bahay dito? Siguro may nangyaring masama rito. Hindi ko rin masasagot ang tanong mo pero posible nga rin yung sinasabi mo. Hindi kaya may kinalaman yung bangkilan na sinasabi ng matandang babae? Posible rin, Tol. Parang ganun nga siguro nangyari. Malalaman natin yan kapag nakabalik na tayo sa baba ng bundok. Katulad nga ng sinabi mo, bukas makakabalik din tayo sa baba ng bundok. Kaya magpahinga na siguro tayo. Matapos magngitian at mag-apiran, ay parang bumalik sa normal ang lahat. Kahit alam pa ng magkaibigan na hindi na maganda ang sitwasyon nila. Si Chi ay pasulyap-sulyap pa rin sa labas dahil minamatyagan niya ang sumalakay na halimaw na ibon. Pero mabuti na lang ay hindi na ngayon tuluyang bumalik. Matapos silang magkape, ay nagkanya-kanya na nga muna sila ng kaabalahan. Pagkalaon ay naglatag na ang magkaibigan ng dala nilang self-inflating bed dahil medyo malamig na rin sa lugar na yon at malamok. Katulad ni Dero, ay binalot nila ang sarili para hindi mapapak ng lamok. Habang salitan sa ginagawang pagbabantay na hinahaluan nila ng ilang kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay ay hindi na namalayan ng dalawa na nakatulog na pala sila dala na rin ng pagod. At katulad ng nangyari nung nagbabiyahe sila papunta roon, ay muling dinalaw ng panaginip si Chi. Tumayo siya at lumabas ng pinagkukublihan nilang silid dahil nga sa narinig niyang merong kumatok ng pakalabog. Pagbukas ng pinto, ay tumambad sa kanyang paningin ang nilalang na nagniningning ang mukha. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Paanong... Natigilan siya nang biglang mawala ang ningning sa mukha ng kaharap na nilalang at mas lalo siyang nagulat nang masilayan ng pamilyar na babae. Ikaw yung babaeng yun ah? Tulungan mo ako. Papasukin mo ako. Parang awa mo na. Hinahabol ako ng halimaw na yon. Ha? Halimaw? Napalingon na matipunong binata sa tinurong direksyon ng misteryosang dalaga. Doon ay nakita niya si Apo Abukay na nakatayo sa ilalim ng puno kaya mas lalo siyang nagulat. Apo Abukay? Si Apo Abukay yun ah. Siya yung halimaw. Siya yung malaking ibon na umahabol sa akin. Kaya papasukin mo na ako, parang awa mo na.
Papatayin niya tayo! Papatayin niya tayo! Alalahanin mo ang mga sinabi ko, iho. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Mag-iingat ka. Huwag mo siya pakinggan! Papasukin mo na ako, pakiusap! Kumising ka, iho. Madali ka. Dahil kapag pinapasok mo siya, tatapusan niyo na. Matapos marinig ang sigaw ng matanda, ay biglang napabalikwas ng bangon si Chi. Naramdaman din kasi niyang umuuga ang kanilang kubo, dala ng malakas na ihip ng hangin mula sa labas. Kasunod noon ay narinig na nga niya ang pakalabog na katok mula sa pintong nakakandado. Dahil doon ay nagising din sina Isko at Dero na napatingin pareho sa kinaroroonan ng ingay. Ano yun, Tol? May kumakatok. May naririnig akong boses ng babae sa labas Oo nga, may babae nga sa labas. Dali-daling sumilip sa butas si Isko at nang makita niya ang magandang babae na nakasalubong nila kahapon ay nagmamadali siyang inalis ang lumang mesa na nakaharang sa pinto. Akman na rin sanang tutulong si Dero pero nagulat sila nang humarang at pumigil sa kanila si Chi. Naalala kasi na matipunong binata ang mga sinabi ni Apo Abukay at naunawaan niya kagad na ang magandang babaeng yon ay ang bangkilan na siyang naglalaro sa kanila. Tol, tumabi ka na nga dyan. Bakit ka ba nakaharang pa? Yung magandang babae nasa panganib, baka kung anong gawin sa kanya nung halimaw na ibon na yon. Wag niyo papasukin ang babaeng yon. Ha? Ano ba sinasabi mo, Tol? Mapapahamak yung babaeng yon kapag di natin pinapasok dito. Nakita mo naman yung halimaw na ibon, di ba? Hindi siya gagalawin ng ibon na yon. Ha? Anong ibig mo sabihin, Kaz? Dahil ang ibon na yon at ang babae ay iisa. Siya ang bangkilan na tinutukoy ni Apo Abukay. Kaya wag na kayo mag-abalang papasukin pa siya. Nililin lang niya lang tayo. Hindi ba? Bangkilan na nagtatago sa mukha ng isang magandang babae. Parehong natigilan sina Isko at Dero matapos yung marinig. Tumigil din ang paulit-ulit na pakalabog na katok ng magandang babae sa labas. At pagkatapos ay sinundan nyo ng nakakakilabot na halakhak na parang isang demonyita. Dahil doon ay magkakasabay na napatras sa magkakaibigan. Ramdam na ramdam kasi nila ang tila pagbabago ng atmosfera ng paligid. Naiintindihan ko ng pinapahiwatig ni Apo Abukay sa akin kahapon ng umaga. Dahil bigla akong naalala, bago tayo magpunta rito, habang nasa biyahe, ay napanaginipan ko ng babaeng bangkilan na yan. Sa umpisa pa lang, may masama na siyang balak. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam pero malamang katulad ng sinabi ni Apo Abukay, dahil may karunungan sa kapangyarihang itim ang bangkilan, kaya siguro niya nagawang makapasok sa panaginip ko. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko pa rin talaga alam. Maghintay na lang tayo mag-umaga at katulad ng sinabi sa akin ni Apo Abukay, wag na wag natin bubuksan ang pinto. Natigil na ulit sila sa pag-usap-usap na muling marinig ang malakas na halakhak ng demonyitang bangkilan sa labas ng lumang bahay. Lalong napatras ang tatlo habang nagkanya-kanya nang ang pagkuha ng kahit na anong gamit na po pwedeng maging sandata laban sa kampo ng kadiliman. Walang iya talaga tong Apo Abukay na yon. Kahit malakas na ang kapangyarihan ko sa lugar na ito, nagagawa pa rin talaga niya makapuslit. Wisit na matanda. Imbis na meron na akong bagong bibiktimahin, mauudlot pa. Pero hindi na bale. Kahit anong gawin nyo, ay hindi na kayo makakalis sa lugar na ito. Dahil sa karunungan ko ng kapangyarihang itim na meron ako, siguradong mapapagod lang kayo sa pagtakbo. Manahimik ka! Hindi mo kami mapapatay! Makakabalik kami ng ligtas! Yan ang gusto ko sa mga lalaki. Matapang at lumalaban. Hindi katulad ng mga nauna kong nabiktima na sumusuko na kagad sa buhay. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niyong tatlo! Pagkatapos sabihin yun, nakarinig ang tatlo ng malakas na pagaspas at pagkampay ng pakpak ng bangkilan na nasa labas ng abandonadong bahay. Dahil doon ay hindi na rin nakatiis ang tatlo na pasimpleng pagmasdan sa butas kung anong nagaganap. Magkakasabay din nilang itinutok ang hawak ng mga flashlight sa labas para mas makita kung anong meron doon. Kaya makakasabay nga rin nilang nasaksihan ang nakakatakot na pangyayari. Maliban sa nakakatakot na wangis ng bangkilan,
ay nakita nila na parabang nagsasayawan ng mga puno at nagkaroon ng sariling buhay. Nang mapalingon si Chi sa kanyang pinsan dahil sa pag-aalala, ay nakita niya kung gaano to katakot sa mga nasasaksihan. Dahil doon, ay nilapitan na niya yon at inilayo sa butas. Kas, huwag ka nang lumingon pa dyan. Yung halimaw sa labas, ano yung Kas? Hindi tayo bubuhayin nun. Pati ng mga puno, bakit parang gumagalaw? Minaon ka lang, Dero. Inhale-exhale lang. At huwag mo nang tingnan yun. Makakalis tayo rito. Huwag kang mag-alala, okay? Mga tol, hindi kayo maniniwala sa nangyayari. Yung mga puno, Ha? Anong meron sa mga puno? yung matatabang katawan ng mga puno, nagkaroon ng mga matang namumula at bibig na nagngangalit. Para silang mga naging tuod. Ha? Langya, mamamatay na talaga tayo rito. Demonyo, please, calm down. Hindi makakatulong yung pag-hysterical mo. Mas lalo lang lalala to. Ayoko na rito Umuwi na tayo please guys. Umuwi na tayo. Hindi naman na nakaimik kagad si Chi dahil tila nilalamon na rin siya ng matinding takot katulad ng kanyang pinsan. Si Isko naman ay patuloy na nakamasid sa kung anong nangyayari sa labas. Maya-maya pa ay mas lalo silang nataranta nang biglang matanggal ang bubunga ng dampang kanilang sinisilungan. Iniangat kasi yun ng mga matutulis na tangkay ng mga punong nasa palibot nila. Ayoko na! Tama na! Umuwi na tayo! Tumakbo si Dero sa isang sulok at nagsumiksik. Si Chi naman ay hindi pa rin makagalaw sa sobrang pagkabigla. Titig na titig lang siya sa mga punong tuod. Ilang saglit pa ay tila natauhan siya matapos tapikin ng matalik na kaibigan na natatakot na rin sa mga nangyayari sa kanila. Nang makita ng matipunong binata ang kalagayan ni Dero, ay kaagad siyang gumawa ng aksyon kahit ang totoo ay takot na rin siya. Kahit natatakot ay dali-dali niyang nilapitan ng pinsan at tinatak ito papunta sa pwesto nila ni Isko. Dala na matinding nerbiyos ay tila nawala na sa sariling wisyo ang binatang Chubby kaya inakay na lang siya ng matalik na magkaibigan. Ang mga punong tuod naman ay patuloy sa pagsira ng lumang bahay kaya mabilis na rin silang kumilos. hindi ko na makita yung sinasabi mong bangkilan. Sige, pero alalayan natin ang isa't isa at magmatsyag tayo mabuti dahil sigurado kong nakamasid lang ang bangkilan na yun. Okay, sige. Mauna kayo ni Dero. At sa likod niyo ako. May dala ako ditong panunog para gamiting sandata. Narinig ko na dati na mabisa yung panlaban sa mga tuod Okay, sige. Pero huwag kang masyadong dumistansya sa amin ha. Mas mainam pa rin na magkakadikit tayo. Pagbilang ko ng 3, magkakasunod na tayong tumakbo palabas. Sige, naintindihan ko. Dero, Kaz, huwag kang panghinaan ng loob ha. Magpakatatag ka. Makakauwi tayo ng ligtas. Hindi ka namin iiwan ni Isko, kaya magpakatapang ka. Mamamatay na tayo rito Sige, bibilang na ako, tol. 1, 2, 3, takbo! Habang akay-akay ang pinsang tila nawawala na sa sarili, ay nauna nang tumakbo si Chi at sinundan niyo ni Isko na kaagad nagsindi ng apoy gamit ang natitirang butane at lighter. Pagkatapos noon, ay muling sumalakay ang mga tuod at pinagtututusok ng mga ito ang kubo. Mabuti na lang ay nakaalis na silang 3 bago patuluyang mabuwag ang lumang bahay. Hawak ni Chi ang flashlight habang inaalalayan pa rin si Dero na tila mahihimatay na sa takot. Naririnig niya ang hirap ng paghinga na nararanasan ng pinsan kaya mas lalo siyang nag-aalala rito. Naalala niya rin kasi na meron nga pala tong hika. Kaya habang tumatakbo sila ay hinahanap niya pa ang inhaler sa bag nito. Mula naman sa kung saan ay narinig nila ang malakas na halakhak ng demonyitang bangkilan na parabang pinagmamasdan ang kanilang paghihirap. Aliw talaga pagmasdan sa tuwing nakikita kong nahihirapan muna ang mga taong pinaglalaroan ko bago ko sila patayin. Kung ako sa iyo, gwapo at matipunong binata, iwan mo na lang ang taong yan para may mauna na akong malantakan sa inyo. Tumigil ka, halimaw ka! Sugurin mo kami kung gusto mo. Hindi mo kami basta-basta mapapasuko. Mabuti kung ganon. Kaya ang mga tuod ko na muna ang bahala sa inyo.
Muli nang sumalakay ang mga tuod. Pero mabuti na lang dahil sa butane at lighter ni Isko ay naitaboy nila ang iba. Yun nga lang ay unti-unti ring nauubos ang laman ng butane. Mga tol, bilisan niyong tumakbo! Dali! Bilis! Sumunod ka na, tol! Bilisan mo! Gamit lang ang mga flashlight ay pilit nga nilang tinatakasan ng kamatayang humahabol sa kanila. Maraming beses silang nadulas at natapa dahil sa mga mapuputik na daan. Pero hindi na ito inalintana pa ni Chi. At ang mabunot na niya ang inhaler ng pinsan ay kagad niya itong pinahigop sa binatang Chubby. Doon ay tila bumalik ang ulirat ni Dero. At nang sa palagay nila ay malayo na sila sa panganib, ay pansamantala silang nagpahinga sa ilalim ng isang malago at maugat na puno. Natatakot man ay wala nang mapagpilian pa ang tatlo sapagkat pagod na rin sila dahil sa pagtakas sa mga tuod kanina. Isinandal niya ang binsan sa maugat na bahagi ng puno at saka ito sinampal-sampal ng mahina sa muka. Namumutla na kasi ang binatang Chubby habang panayang higop sa inhaler. Kas, Paddy, ayos ka lang ba? Sumagot ka naman. Nag-aalala ako sa iyo. Ayos lang ako, Kas. Salamat sa pag-alalay niyo. Pasensya na guys ha. Iwan niyo na lang siguro ako dito. Katulad ng sinabi ng halimaw kanina. Huwag ka magsalita ng ganyan. Makakawi tayong tatlo. Pabigat lang ako sa inyo eh. Kapag inulit mo pa yung sinasabi mo, demonyo, ako mismo mag-aagi sa'yo pabalik sa tuod. Bubuhatin kita kahit pabigat ka pa. Ang kulit-kulit mo rin eh, no? Sinabi na nga makakawi tayong tatlo eh. Pagkatapos magsalita ni Isko, ay ilang segundo silang natahimik habang nakakatinginan hanggang sa muli silang nagtawanan na parang mga tanga. Sumandal si Chi sa kabilang gilid ng kanyang pinsan at saka sila sabay na napatingin sa ibabaw ng mayabong na puno. Pagkalaon ay napatingin din sila sa paligid kung saan tanaw ang kalangitan. Doon na nila napansin na maaliwalas na ang kalangitan. Hindi na nagtatago ang buwan at mga bituin sa langit, kaya nadidiligan na ng liwanag ang madilim na kagubatan. Nakapagpahinga na ba kayo ng maayos? Kailangan na siguro nating umalis. Tama yung sinabi nyo kanina. Baliktarin natin ang mga damit natin para matunto natin ang daan pabalik. Walang pag-aalinlangang sinunod ni Isko at Dero ang sinabi ni Chi. Nang handa ng lahat ay lumabas na sila sa pinagkukublihan at naglakad na. Kaya lang hindi pa man sila nakakalayo ay pinatahimik na ng matipunong binata ang mga kasama. Matapos marinig ang pagaspas ng mga pakpak ng bangkilan. Nandiyan na yung bangkilan guys. Magtago ulit tayo at patayin mga flashlight nyo. Pagkapatay na pagkapatay ni Chi ng flashlight ay otomatikong lumakas ang naririnig nilang ingay na pagkalaon ay parabang palapit na ng palapit sa kanila. Nagtakip ng bibig ang tatlong binata hanggang sa ang mga pagaspas ng pakpak ay huminto sa kinaroroonan nila. Akala nyo, dahil sa natakasan nyo ang mga tuod ko, matatakasan nyo rin ako? Ngayong nakapasok na ako sa panaginip mo, Chi, kahit saan ka magpunta, masusundan at masusundan kita. Katulad ng sinabi ko sa iyo nung una nating pagkikita, ikaw ang napili ko para magbigay ng punla sa akin. Kaya tapusin na natin ang larong ito. Oras na para patayin ang mga kasama mo upang magawa natin ang pagninig sa gitna ng kabilugan ng buwan. Ano sinasabi niya, Kaz? Anong pagninig yun? Hindi ko rin alam. Huwag na nating intindihin pa yon. Dahil kailangan na natin makalis sa lugar na ito. Takbo na! Hindi pa nagtagal ay mas lalong lumakas ang halakhak ng demonyitang bangkilan. Nakalaunan pa ay lumalim na ang tono ng boses ng tulad ng sa dyablo. Sinundan din ito ng alulong ng mga tila asong ulol at iba pang hayop sa kagubatan na hindi nila nakikita. Lalong nahintakutan si Dero kaya hinawakan na siya ni Chi at Isko sa magkabilang kamay at isinabay sa pagtakbo. Sige, takbo lang ng takbo! Naging malademonyo na ang boses ng babaeng bangkilan. Hindi na nila ito nilingon. Kumaripas na sila ng pagtakbo hanggang sa marinig na nga nila ang pagsalakay ng halimaw.
Yuko guys! Halos magkakasabay na nagyukuan ng magkakaibigan kaya hindi sila nadagit ang matutulis na kuko ng bangkilan. Sabay na napalingon sina Chi at Isko sa himpapawid para tingnan kung saan na nagpunta ang halimaw. Hindi ko na makita yung aswang. Takbo lang guys! Teka, nasan si Dero? Nagkatinginan pa ang matalik na magkaibigan bago'y gala ang tingin sa palibot. Nang makita nila si Dero na tumatakbo papunta sa ibang direksyon, ay kagad yung hinabol ni Chi. Mas lalong natuwa ang aswang dahil nasa open area ang binatang Chubby. Dali-dali yung bumulusok para dagitin ang biktima pero hindi rin nakuha dahil eksakto na naitulak na ni Chi. Dumaus-us ang magpinsan at nagpagulong-gulong pa ibaba. Tumigil lang sila ng parehong tumama sa paanan ng isang puno. Dali-dali namang lumapit doon si Isko at kaagad silang ginising pero sadyang nahilo ng husto ang matipunong binata dahil tumama ang ulo niya. Pinilit niya ang sarili hanggang sa makita nga niya mula sa hindi kalayuan si Apo Abukay. Pero katulad ng paningin niya ay malabo yon. Pero dahil sa nangyari sa kanya ay malabo niyang nakikita yon. Magmadali na kayo. Malapit na kayong makabalik sa hiwalay na daan. Paglagpas niya roon, isigaw mo ang pangalan ko at matutulungan na kita. Magmadali ka na dahil malakas ang kapangyarihan ng bangkilan sa lugar na ito. Biglang napabangon si Chi at ang igala niyang tingin ay nakita niya si Isko na punong-puno ng pag-aalala. Ang pinsan ko! Ayos lang ako, Kas! Isko, Dero, malapit na tayo sa magkahiwalay na daan. Bilisan na natin. Pagdating doon, magiging ligtas na tayo, sabi ni Apo Abukay. Kaya tara na! Sige, tara na! Dali! Akala nyo ba, papayag ako kayong makalabas sa lugar na ito? Dito ko na tatapusin ang buhay ng mga kasama mo, Chi! Kakainin ko silang dalawa ng buhay sa harap mo. At ipatitikim ko rin sa iyo ang sariwang dugo at karne nila habang pinupunlaan mo ko! Manigas kang aswang ka! Nagagis ang matipunong binata ng kung anong bagay na nahawakan niya. Naging epektibo naman yon kahit papaano kaya dali-dali rin silang tumakbo ng maantala ang bangkilan. Nang makita sila ng halimaw ay humalakhak lang yun ng malakas saka muling lumipad para dagitin ang mga kasama niya. Takbo lang guys! Huwag kayong hihinto kahit anong mangyari! Nakikita ko ng palatandaan, dali! Nang mailawan ng flashlight ang palatandaan ng hating daan, ay nabuhayan silang lahat. Pinanghawakan kasi nila ang sinabi ni Apo Abukay na kapag nakalagpas na sila roon, ay magiging ligtas na silang tatlo. Akin lang kayo! Akin ka lang, Chi! Ikaw ang nakatanda na para sa akin! Ito isaksak mo sa baga mo, aswang! Itinodo ng matipunong binata ang brightness ng hawak niyang flashlight at itinapat yun sa mukha ng bangkilan nang maglapit na ang kanilang agwat. Sinamantala rin yun ni Isko na gamit ang kanyang military knife ay buong puwersa niyang tinusok sa isang mata ang halimaw. Hindi rin nagpahuli si Dero na kahit takot na takot kanina ay sinikap din na makapag-ambag ng tulong para mapuksa ang aswang. Pinagpapapalo niya yon ng nadampot na kahoy kahit parang wala namang epekto doon. Kahit na parang wala namang epekto yon. Dahil doon ay napatras ang bangkilan at galit na galit yon matapos masugatan ng kaliwang mata. Papatayin kitang lalaki ka. Sisiguraduhin kong mahirapan ka ng gusto kapag nahuli kita. Yun ay kung mahuhuli mo kami! Pagtingin ng bangkilan sa tatlong binata ay lagpas na sila sa kanyang teritoryo, kaya mas lalo siyang nanggalaiti sa galit. Nagsisigaw ng husto ang aswang na umaalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Ngayon ka magyabang, aswang! Mga walang hiya! Mga walang hiya kayo! Apo Abukay! Kailangan namin ng tulong mo! Sa isang kisap mata ay biglang ang sumulpot ang matandang babaeng misteryosa. At ang makita yun ng aswang ay napatrasto na halatang natakot. Maria Evangelista, binalaan na kita na itigil mo na ang pambibiktima sa mga dayuhan. Hindi ka pa rin sumunod. Lumalaki na yata ang ulo mo dahil sa meron kang kaalaman sa kapangyarihang itim. Tumigil ka, Apo Abukay! Huwag kang mangialam dito!
Pumasok sila sa teritoryo ko kaya wala kang karapatang pakialaman ang mga pinaglalaroan ko! Ah! Aray! Anong ginagawa mo? Lahat! Sa isang iglap, mula sa himpapawid ay biglang bumulusok pa ibaba ang aswang hanggang sa mapadapato sa lupa. Nagulat ang tatlong binata sa kanilang nakita at mas lalo silang nahiwagaan sa ginawa ng matandang babae. Dahil sa ikatlo mong pagsubay, tuluyan na kitang sinisintensyahan ng pagkakakulong sa kuweba ng mga aswang. Hindi ka makakalabas doon hanggat hindi ko pinahihintulutan. Ha? Anong karapatan mo? Ah! Aray! Ah! Parang bulating namimilipit ang aswang habang nagpapalipad ng hangin ng matandang babae. At maya-maya pa, mas lalong nagulat sina Chi, Isko at Dero nang makita nila na unti-unting bumabalik sa anyong dalaga ang kaninang nakakatakot na aswang. Namanga sila sa angking ganda nun, pero hindi ang katangiang meron ng dalaga. Sa ngalan ng bundok ng Purgatorio, saksi ang bilog na buwan at ang kagubatan. Ipinapataw ko sa iyo ang parusa na habang buhay na pagkabilangga, Maria Evangelista. Isang malakas na kulog ang bumulabog sa kanilang lahat. Kasunod noon ay unti-unti nangang nilamon ng lupa ang magandang dalagang bangkilan na nagsisigaw lang sa galit. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay sabay-sabay na nahiga ang magkakaibigan. Nilapitan naman sila ni Apo Abukay sa kanginitian. Maraming salamat po, Apo Abukay. Natigilan na si Chi dahil nagulat siya matapos makita ang napakagandang anyo ng isang babae sa kanyang harapan. Ang kaninang matandang babae ay naging isang parang diwata o diyosa na. Tatayo sana sila para lapitan si Apo Abukay, kaya lang ay bigla na lang nanghina ang kanilang mga katawan. Nanlabo rin ang kanilang mga paningin hanggang sa tuluyan ng bumigat ang kanilang mga talukap. Ang huling narinig na lang ni Chi ay ang malumanay na boses ng isang diwata. Nagpapasalamat yon dahil sa tulong nila ay naikulong na ang isang mapaminsalang bangkilan at hindi na makapambibiktima pa ng mga inosenteng tao. Pagmulat ng mga mata ng tatlo, nalaman nilang 2 linggo na pala silang nawawala. Sa katunayan ay naideklara na nga silang patay dahil sa tagal. Kaya nung araw na makita sila doon sa magkahiwalay na daan, ay laking gulat ng mga tao lalo na mga mahal nila sa buhay. Dahil sa mga pangyayari ay malaki ang pagbabago sa kanilang tatlo. Malaki ang tromang naidulot sa kanila sa pag-akyat ng bundok at mas napatunayan pa nila na totoo ang mga kababalaghan at misteryo na itinatago sa mortal nating mga mata. Hindi naman naging hadlang ang mga nangyaring yon para tumigil sila. Bagkus ay naging maingat pa ang tatlo kahit pa nagkaroon na sila ng trauma. Ginawa nilang sandata ang mga nangyari at sa tuwing umaakyat na ng bundok ay ganun na lang ang pagrespeto nila, lalo na sa mga hindi nakikita na mga ordinaryong mga mata. Umasa rin si Chi na balang araw ay makikita niya ulit si Apo Abukay para personal siyang makapagpasalamat dito. Dahil kung hindi sa tulong ng misteryosang babaeng yon, siguro ay totoong natuluyan na sila sa kabundukan at tuluyan ng hindi nakita pa ng mga tao. Makalipas ang 1 taon ay bumalik ang magkakaibigan sa nasabing bundok para ipagpatuloy ang naudlot nilang pag-akyat. At sa pagkakataong yon ay naging mas maingat na sila. Pagdating ng grupo sa magkahiwalay na daan, ay nag-alay sila ng handog para kay Apo Abukay at sa kung sino mang diwata o Diyos ang nagbabantay doon. Apo Abukay, nandito po ulit ang best friend kong si Isko at ang pinsang kong si Dero. Nagbalik kami hindi para guluhin ang kabundukan, kundi para magpasalamat sa pagliligtas mo sa amin nung 1 taon. Pagpasensyaan mo na ang handog namin ha. Nawa magustuhan mo ang mga pagkain ito. Pagkatapos sabihin nyo na matipunong binata ay isang puting ibon ang nagpakita at masayang kumain sa mga hinandog nila. Wakas!